Sigurado ako na ang makabagong construction ay maaaring maging magaan, madali, kawili-wili at mura. Lumabas ka lang sa nakasanayang pananaw at magiging malinaw na ang mga hindi naman kalakihang gusali ay hindi kailangang maging sobrang matibay at bilang resulta sobrang bigat. Malinaw na pinapakita ito ng proyekto kong bahay sa halagang $1,000 at iba pang gusaling ginawa ko gamit ang makabago at simpleng teknolohiyang madaling matutunan kahit nang walang karanasan sa konstruksyon. Panahon na para ikwento kung paano nagsimula at paano ako napunta rito. Mga kanta ni Yasha Kosyak. Para sa abot kayang solusyon sa konstruksyon, pag-usapan natin isa-isa. Kamusta sa inyong lahat? Unti-unti, naging routine na lang ang paggawa ng barrel sa una. Nagsawa na ako sa paulit-ulit na trabaho, kaunti lang ang order, at nabigo ang mga plano kong maglunsad ng mass production gamit ang mga empleyado. Masaya ako kasi kahit ganitong negosyo, nakakakain pa rin ang pamilya dahil sa kita ko. Ibig sabihin, hindi kami magugutom at nakakakalma iyon. Pero wala akong kasiguraduhan na babalik pa sa dati ang buhay namin, gaya noong may maliit kaming furniture business noong 2,000 samas. Halimbawa, para magkaroon ng pagkakataon na madala ang pamilya sa bakasyon sa Timog, kailangan dumoble o triplehin man lang ang mga order para sa mga paliguan. Gusto ko pa nga sanang pumunta sa Minsk o sa Moscow, kasama ang sample ng mobile kong paliguan. Sa araw, bukas ang paliguan para sa order at sa gabi, doon ako natutulog para makatipid ng 100 sa renta. Ang paliguan ay nasa trailer at ang trailer ay isang sasakyan kaya pwede itong tumigil kahit saan na hindi bawal mula gabi hanggang gabi. Ilalapit ko ang mobile na paliguan sa sentro at tataas ang halaga ng aking movable na ari-arian habang tumatagal ang biyahe. Plano kong kumuha ng order at magtrabaho pero hindi ako pinayagan ng asawa ko. Gaya ng dati, tuloy pa rin ako sa pag-upload ng video online at gumawa ng ilan tungkol sa paggawa ng barrel na paliguan. Naisip ko na sa ganitong paraan, mas maraming tao bukod sa mga taga-Gumel at kalapit lugar ang makakaalam ng paliguan ko. Baka sa Russia magmula ang maraming order dahil malapit ito sa Belarus. Nandoon ang mga nagtatrabaho sa langis at gas at mga glamorosong may-ari ng bahay, bakasyunan sa paligid ng Moscow. Sa mga video na yon, hindi ko sinabing negosyante ako, nagbahagi lang ako ng karanasan kaya marami ang nanood, hindi milyon-milyon. Pero daan-daang libong tao ang nakapanood tungkol sa aking mga paliguan. Napansin ko na kapag nagbibideo ako na parang nagbebenta ng paliguan, konti lang ang nanonood. Walang nakukuhang pakinabang kaya agad nilang pinapatay ang video. Tinatawag akong tagapagbenta ng patalastas. Mababa ang tagal ng panunood at itinitigil ng internet ang pagre-rekomenda nito sa iba. Pero, halimbawa, tungkol sa mga detalye ng paggawa ng banyong bariles, pagkalkula ng gastos, at iba't ibang mga pagsubok, mas maraming tao ang interesado. Mas maraming views ang nakukuha ng ganitong video. Kaya, para di ako tumira kung saan-saan sa Akade, nagdesisyon akong mag-focus sa oras. Mabilis na sumisikat ang marketing gamit ang social media. Ganito ang plano. Makakakita ng video ko ang mga interesadong manonood sa paliguan. Tulad ng paggawa ko ng paliguan bariles, pagkukwenta ng gastos, at pagpapakita ng dami ng trabahong ginagawa ko. Oo, nako, ayoko nang magpakapagod gaya ni Yasha. Mas mabuti pang bumili na lang ako ng handang paliguan. At susulatan si Yasha, gawan mo nga ako ng ganyang paliguan na may puso. At sasabihin ko naman, oo, walang problema, maghahanda ka na lang, mabuting tao, ng araw at pera. Sa akin, totoo, hindi nagtagal ay maraming tao ang nagsimulang magsulat, pero karamihan sa kanila ay interesado kung paano pa ito mapapamura. Paano gumawa ng espesyal na tabla at sariling pintura para sa sauna sa bahay nang hindi na kailangang bumili. Karamihan ng mga nagsulat ay mula Russia, Ukraine, Kazakhstan at Belarus. Karaniwan, ang mga dayuhan ay hindi nagtatanong at basta nagbibigay galang lang. Pero may mga dumating ding seryosong alok sa negosyo. Halimbawa, may nagsabi na kailangan agad ng 160 barrel sa una sa Baikal, Yasha, dalhin at i-install mo na. Pagkatapos, babayaran ka agad ng maayos at may bonus. Nang tumanggi ako, nagtataka at labis na nasaktan ang ginoong iyon. Mukhang bihira siyang tanggihan. Siguro respetado siya sa Baikal, pero dahil di ko siya kilala, madali lang akong tumanggi at di ako natakot na masaktan siya. Nagkwento pa ako na kasagsagan ngayon at lahat ng paliguan ko ay inuupahan ng mga taga Moscow at Minsk. Hindi ko kayang aminin bilang isang simpleng mayabang na negosyanteng Belaruso
na kaya ko lang ponduhan mula sa sarili kong pera at walang paunang bayad ang paggawa ng 3 paliguan. At iyon ay kung gagamitin ko pa ang ipon ng asawa ko na mataas ang interes. May mga ganito ring alok mula sa Russia. Ganyan talaga kapag may iisang customs union. Hindi ako pumayag sa mga ganitong alok. Wala akong ekstrang pera at may kutob akong may kakaiba rito. Yung nagpapakilalang oligarko, di ko alam bakit umaasa pa sila sa maliit kong pera. Kailangan ko pang magsuot ng mas gusgusing damit sa mga video ko para hindi nila masyadong asahan ang pera ko. Pero hindi rin iyon nakatulong. Patuloy pa ring dumarating ang mga kahinahinalang alok, pati na rin mula sa mga komento. Alam ko na kahit noon, bagong-bago pa lang ang Scandinavian barrel sa post-Soviet area natin. Pero nasira na agad ng mga lokal na manggagawa ang reputasyon nito. Mahirap kumbinsihin ang isang tao na bumili ng ganitong paliguan. Lalo na kung may kakilala siyang may ganito na at nilalamig pa rin doon. Mabilis ginawa ng silangang Slavic ang barrel bath na bara-bara. Pero maganda ang reviews nito sa mga banyagang video. Sabi nila, ang maganda sa Scandinavian ay problema sa silangang Slav. Mas mainam sigurong palitan ang Ruso ng silangang Slav. Dahil pareho ring nagkamali ang mga Belarusian at Ukrainian. Sa prinsipyo, pareho ang sitwasyon pagdating sa mga kotse. Kung buong buhay mong ginamit ay Jiguli o Tavria, akala mo ganoon din ang lahat ng kotse sa buong mundo. At meron ding Bel G. Kaya hindi lahat ng Banya Bariles ay masama. Saktong-sakto itong ibigay bilang regalo. Sang-ayon ang kaibigan kong si Valentin na pwedeng maging mobile ang Banya, pero hindi dapat ito mukhang bariles ng mga kaaway na Scandinavian. Habang nagpapawis si Valentin sa aking Banya, halatang gustong-gusto niya ito, pero hindi niya lubos mapakawalan ang sarili dahil sa inis, sa banyagang impluensya. Malinaw itong naramdaman, ang baniya ng kaibigang si Valentin mula sa lafeta. Ang lafet ay kahoy na parang troso na pinutol sa gilid, kaya't mukhang makapal na tabla o kalahating troso. Para makamit ang sapat na tibay ng estruktura, mas makapal ang mga pader ng banya ni Valentin. Kaya mas mabigat din ang buong banya kumpara sa aking mobile na Banya Bariles. Ang trailer para sa banya ng kaibigan ay modernisadong version ng Soviet-era trailer para sa bariles ng kwas o beer. Marami sigurong nakakaalala sa mga himala ng Soviet mobile na tindahan. Pinalitan ni Valentin ng mas maliit na gulong ang trailer, kaya nag-iba ang itsura nito. Para mahila ang ganoong kabigat na paliguan, kinailangan pang bumili ng kaibigan ko ng malakas na Mercedes. Pero kahit ganoon kalakas na sasakyan, hindi pa rin palaging nakakayanan ang pag-akyat sa matatarik na daan. Madaling madala ang aking paliguan Bariles sa gawa-gawang trailer platform kahit sa liblib na lugar gamit ang Honda at CR-V at higit sa lahat, madaling mailabas pabalik mula roon. Malaki ang tulong ng magaan nitong pagkakagawa. Napansin ko rin na ang mga pinto na ginagamit ko sa mga paliguan ang pangunahing sanhi ng mga reklamo. Ganito ang nagagawa ng ating mga tamad na manggagawa sa pinakadakila at pinakasimpleng imbensyon ng sangkatauhan, ang pinto. Pero hindi naman ito dahilan para talikuran ang paggamit ng pinto, kaya naisipan kong simulan na lang na lagyan ng sarili kong mga pinto ang aking mga paliguan. Sa bakuran, ilang taon nang sinusubok ng klima ang istruktura ko roon na hanggang ngayon ay wala pang tiyak na gamit. Ginawa ko ito noong 2014 para subukan ang mga katangian ng peking troso bago ako gumawa ng mga barrel na paliguan. Para sa paggawa ng peking troso, gumamit ako ng tabla na 25 mm ang kapal na tinatawag ding 1 pulgada. Matibay at maaasahan ang ganitong konstruksyon. Nag-shoot din ako ng video tungkol sa buhay sa baryo. Unti-unti ring nagkakaroon ng magagandang puntos ang ilan, karamihan dahil sa partisipasyon ng mga manonood sa talakayan. Kalahati ay tumutol. Sinasabi na hindi naman baryo ang lugar namin kundi isang suburb, habang ang kalahati naman ay sumang-ayon sa akin na talagang nasa liblib kami. Dahil kahit ang mismong Gomel na pinagmulan namin ay itinuturing ko ng liblib at lumipat pa kami sa mas malayong lugar. Ganun lang talaga ang pakiramdam ko noon. Malaki ang tulong ng mga diskusyon sa pagpapalaganap ng mga video ko tungkol sa buhay baryo. Ikinuwento ko kung gaano kadami ang pagsubok kapag nakatira ka mag-isa. Halimbawa, halos hindi mo mapapansin ang paglalagay ng fiber optic internet sa apartment. Butas lang sa pader tapos ikakabit na nila sa gilid ng sahig at pintuan. Pero sa bahay, hirap ka pa, hukay sa kalsada, bakuran at basagin ang semento sa paligid. Tinuturuan ko ang bunso kong anak na si Herman at ang pinsan niya kung paano mabuhay sa panahon ng post-apocalypse. Palaging pinalalala ng telebisyon
ang sitwasyon kaya nag-e-ensayo kami gumawa ng tirahan gamit ang materyales mula sa guho ng lungsod. Dahil maaaring tamaan ng nuclear bomb ang syudad, mas malaki ang posibilidad mong mabuhay sa liblib na lugar sa ilalim ng isang hindi pa kilalang istruktura. May maliit kaming lugar para magsanay at mga silid na di pa nagagamit sa pangunahing bahay. Mahirap pa rin ang kalagayan namin sa pera, pero nakakakuha na ako ng kaunting kahoy para gamitin. Hindi rin nagpapahuli ang mga kakumpetensya, lalo na nang makita nila kung gaano ako kasigasig sa pagdadala ng paliguan. Siguro inisip nila na ako na ang kinukuhaan ng lahat ng order, kaya nagsimula na rin silang gumamit ng halos libreng paraan ng pag-aanunsyo. Hindi nila alam ang bagay na napapansin ko na. Mas malinaw na hindi talaga tayo, mga negosyante, ang dahilan. Gumagawa ako ng planadong maintenance sa lahat ng nagawa kong paliguan at napapatunayan ko na kapag tama ang paggawa ng Scandinavian style na paliguan bariles at sinusunod ang ilang sikreto, nagiging paboritong lugar ito ng pamilya, ipinagmamalaki sa mga kaibigan at kapitbahay at minamahal pa. Kaya kung ano ang mabuti para sa Scandinavian, maaari ring maging mabuti para sa Belaruso. Nagsimula akong tumanggap ng order hindi lang sa mobile na paliguan na sample, pati na rin sa usap-usapan ng mga tao. Pero kakaunti pa rin ito at halos lahat ng trabaho ay kaya ko mag-isa. Para sa pagbuo, kinukuha ko lang ang panganay kong si Marka. Kapag umu-order sila ng paliguan na gawa ko, gamit ang lumang bakal, inuutos ko sa bunso kong si German na subukan ang apoy nito. Ipinakilala ko si Dimitri na kilala online bilang Peshnoy Romantic sa kaibigan kong si Valentin. Sa tunay na buhay, may mabait na tagapagpaligo na naghihintay sa atin. Magkakilala na kayo doon sa mga komento. Dimitri at Valentin, kamusta? Alam mo na sa madaling salita, luma ng bariles ng osina, ayan, pininturahan pa, tapos kung saan-saan pa, kinabitan ko ng paru-paro. Tingnan mo, ang ganda. Oo, talagang astig. Mga paru-paro. Sa madaling salita, ang semento na parang gatas ay pinuputol mula sa itaas, tumatayo ako, tapos bumibili ako ng ganitong dalawang bagay kasi mas mabenta doon. Oo, sa kubeta, oo, sa likod ng banyo, sa madaling salita, doon ko binutasan 2 butas, ipinasok ko, tapos itong stopper ay umaangat dito. Sa madaling salita, kapag napupuno ng tubig, may 2 butas doon. Dati, isa lang. Gumawa lang ako ng ganitong klase, ayan, kita mo, ganito dapat. Lumalabas, mga nasa 30 litro ito dito. Ngayon, ipapakita mo ito sa praktika. Valentin, ang master! Salamat, ang kasunod ay medyo pabiro at mapaglaro. Tara, ilibingan na natin. Kapag parang umiinit ito, naglalabas ito ng parang mga target. Alam mo yung parang mga target na kwarto? Alam mo yung may mga demonyo doon? Doon mismo sa pagbisita ko kay Valentin, doon ko naintindihan na siya ay parang sumasalamin sa modernong Belarus o baka nga sumasalamin pa sa mga tao mula sa buong post-Soviet na lugar. Ito ang bagong lipunan ng do-it-yourself na ayaw na lang basta bumili ng mga yari na. Iba-iba ang mga dahilan kung bakit nangyari ito. Hindi ako isang analyst, pero ang nangyari ay marami sa atin sa kung ano-anong dahilan ay tumigil na sa pagkagusto sa pagbili at mas ginusto ng gumawa ng maraming bagay gamit ang sariling kamay. Siyempre, hindi lahat, pero karamihan talaga. Kapag dumadaan ako sa tabi ng mga garahe, madalas kong nakikita kung paano ang mga nakatira doon ay nagwe-welding at nagpipintura ng kanilang mga lumang sasakyan. Yung iba, pagkatapos alisin ang kalawangin nilang gamit, ginagawang pagawaan ang garahe para sa pagkakarpintero o pagmemekaniko. At kadalasan para sa sarili nilang pangangailangan, mabilis na nabubuo ang isang komunidad ng mga gumagawa ng sarili nilang mga bagay. Do it yourself. O baka naman lahat ng ito ay guni-guni ko lang. Halimbawa, napapansin ng mga bata sa paligid nila ang mga kasing edad nilang buntis. Mga buntis, mga babae na may stroller, mga lasinggero, at ang mga do-it-yourselfers ay napapansin din ang kapwa nila do-it-yourselfers. Hindi ko rin inalis ang posibilidad na iyon at lalo kong nararamdaman na isa akong do-it-yourselfer. Hindi ko alam kung bakit mahina. Binibili naman nila ang paliguan ko. Di ko maintindihan kahit mag-video at mag-post sa internet.
Lalo ko itong nagustuhan. Talagang naengganyo ako sa usapin ng hardin at gulayan. Unti-unti, kami na dati puro tagalungsod, naging masugid na mga hardinero sa probinsya. Dahil ang usapin ng pagtatanim ng organikong pagkain ay mabilis ding sumisikat sa ating lipunan. Napansin ko na kung dudurugin gamit ang garden shredder ang mga sanga mula sa pagputol ng puno sa hardin, magkakaroon ka ng organikong pataba at panggatong para sa barbecue. Naalala ko kung gaano kami napagod at gumastos ng asawa ko sa pagpapatayo ng bahay. Kaya lagi kong iniisip paano gawing mas mura at simple ang mga mahal na prosesong ito, kahit sa maliliit na gusali lang. Pakiramdam ko, parang sinadyang gawin ang mga modernong materyales sa konstruksyon at finishing para lang kumita ng mas malaki mula sa atin. Kasama sila. Nagiging mahal kahit ikaw mismo ang gumagawa ng lahat, at kung kukuha ka pa ng mga trabahador, sobrang mahal na talaga. Kapag nagkamali ka kahit kaunti lang, halimbawa sa paglalagay ng waterproofing, kailangan mo talagang ulitin lahat. Bata pa lang ako, hilig ko na ang composite na materyales. Noong 15 ako, sinubukan kong gumawa ng fiberglass na helmet at fairing para sa motorsiklo. Alam ko na dati ang paggawa ng peke at hulmahan. Noong panahong iyon, mahirap pumili kung magiging kooperatiba ako at baka maging bagong Belaruso o ipagpapatuloy ko ang pag-aaral sa paaralan at universidad. Pinilit ng magulang ko na mahalaga ang pag-aaral. Kaya noong kailangan ng ayusin ang beranda, nagpasya akong gumamit ng sariling gawang composite mula sa plywood, epoxy resin at fiberglass. Ang plywood sa composite na ito ang naging mahina, kaya hindi rin nagtagal ang ganitong klase ng beranda. Di ko pa naisip gumamit ng Penoplex noon. Sa susunod ko pa, magagamit ang expanded polystyrene. Napilitan akong gumamit ng tradisyonal na materyales, gaya ng metal at kahoy. May ginawa akong hiwalay na video tungkol sa matitibay at halos panghabambuhay na opsyon para sa beranda. Bagaman sa unang tingin ay hindi ito ang pinakamurang mga opsyon, pero kung hahatiin mo ang kabuuang gastos sa maraming dekada ng walang sira o walang kailangang pagkumpuni, magiging katanggap-tanggap ang mga ito. Ang kaibigan kong si Valentin ay masigasig na nag-e-eksperimento sa klasikong paggawa ng paliguan at sinusubukan niyang magpatupad ng inobasyon ayon sa kanyang pananaw. Kay Valentin mismo, mabilis kong natutunan na posible palang magtayo ng mura at kahit sobrang mura pa. Halimbawa, masigasig na binabantayan ng kaibigan ko ang presyo sa mga pribadong anunsyo, kaya nakakabili siya ng mga gamit ng sobrang mura o libre. Tuwing pinapasyal ako ng kaibigan ko sa kanyang mga ari-arian, namamangha ako kung paano niya nabibili ng sobrang mura ang mga materyales para sa bagong proyekto niya. Hanggang sa muli nating pagkikita, muli nating pagkikita, muli nating pagkikita. Hanggang sa muli nating pagkikita, muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pagkikita. Muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pagkikita. Muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkikita hanggang sa muli. Muli nating pagkikita, hanggang sa 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 susunod na pagkikita, hanggang sa muli nating pagkikita sa kapayapaan, hanggang sa muli nating pagkikita. Tagsibol, Pransya, Fraktor. Oo, ang kalan ko ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, yung pang food grade. Ibig sabihin, gawa ko mismo. Oo, magiging gawa ko mismo.
O may ilang bagay na binili ko mula sa mga patalastas, no, sa mga anunsyo ng mga kasali. May ilang gamit din ako na nakuha base sa prinsipyo ng sikat na kalan, yung kilalang kilala na magiging batong kalan. Lahat ng loob gawa sa hindi kinakalawang na bakal, yung batong kalan ay mula sa sikat nating Litskoy na beer, mula sa keg yung batong kalan, at ang panlabas na pader ay gawa sa stainless steel na pangpagkain. Dati, sa madaling salita, nagsilbi itong tangke ng gasolina na 50 sa 50 at magkakaroon ng panoramic na salamin na ikakabit, babalutin ng ladrilyo, kadalasan gamit ang ladrilyo natin kung alin ang pinakamagandang ladrilyo natin. Vitebsky. O, Vitebsky, oo, magiging maganda ang ordinaryong ladrilyo, magiging magandang tagapondo. Isasabit ito sa dingding ng kubo dahil pinapayagan ito ng dingding at para mailagay sa taas ng istante para ang salamin ay abot sa mata. Kapag nakahiga ka sa sauna para mga kalahating oras kang makatitig lang sa apoy at mag-relax ng ganon. Magkano ang planong gastusin sa buong sauna na yan? Gusto ko sanang malaman. Mas maganda siguro kung sa pera natin pag-uusapan, huwag naman sana lumampas. 3,000 Belarusian rubles natin. Hindi, dolyar. Oo, hindi. Sa 3,000 Belarusian rubles, imposible yon. Pero posible rin naman, syempre. $3,000 ang halaga para sa 4x4 na bubong ng paliguan. Tama, halos ganon. Oo, na may sukat na 4x4. Hindi pa kasama rito ang trabaho mo. Hindi pa kasama, syempre, ang trabaho, kasi ang trabaho ay kasiyahan, parang ganon, at magkakaroon pa ulit nito. Parang swimming pool na ngayon ay sobrang mahal, ganyang klaseng swimming pool. Kasama ang swimming pool sa serbisyo. May swimming pool at kumpletong spa complex na nagkakahalaga ng 3,000. Kasama na rito ang steam zone, resting area, shower pool, timba at pangalawang steam mode. Ruso o Finnish alin? Siyempre, Ruso. Oo, Ruso. At dapat nakahiga lang, hindi nakaupo, kundi nakahiga lang. Ang pinakamalaking isang beses na gastos ay ang paggawa ng balangkas ng bahay. Balangkas at mga tabla lang ng bahay ito. May mga bagay at pundasyon na nagkakalat sa ilalim ng paa na nagkakahalaga lang ng 3 kusing o 10 rubles. Yung mga Belarusian natin, ibig sabihin yan ang presyo ng isang sako ng semento. Yung buhangin, makukuha mo sa ilog habang naglalakad ang mga tao kasama ang aso nila. Naniniwala akong malaki ang epekto sa akin ng karanasan ni Valentin. Napagtanto kong tama ng tigilan ang pagsuway sa agos at pilit na pagbebenta ng produktong di kailangan ng bagong lipunan. Halimbawa, mula sa mga fiberglass na hulmahan ko, nagiging mamahaling fiberglass na bangka ang resulta. Kahit gumamit ako ng ilang solusyon para makatipid sa gastos. Unti-unting nabuo ang playlist ng mga video ko tungkol sa sariling gawa at inangkop na kagamitan para sa hardin, konstruksyon at iba pang gamit sa bahay. Dahil sa tagumpay ng video sa Kupaitsi, naniwala akong kaya kong magdala ng pagbabago gamit ang simpleng kagamitang matagal nang ginagamit. Kinuha ko ang sirang lumang kalaykay at dinagdagan ko ang kanilang disenyo ng nagamit ng ball joint mula sa suspensyon ng sasakyan. Mabilis kong nagawa ang 3D na kalaykay na maipagmamalaki ang mas mataas na kakayahan sa pagkalaykay at mas masarap gamitin ang mga ito. Sa mga bagong kalaykay, wala na ang dating problema. Hindi na tumatama sa noo kapag natapakan. Itutuloy. Kadalasan, hindi ko tinatapon ang lumang pyesa ng sasakyan, editor. Kung titingnan mo ang lumang steering rod sa ibang anggulo, baka may magawa kang iba. Ano kaya iyon? Ang iba pang mga base ng brake pads ng sasakyan ay parang ginawa talaga para bigyan sila ng panibagong buhay.
Sa isang banda, may talas pa nga. Ayokong mahuli sa bunso kong anak sa survival lessons sa post-apocalypse. Kaya nag-aral kami kung paano gumawa ng ganitong sandata bilang bahagi ng kurso. Maraming piyesa ang siguradong matitira. Ang kaunti lang ay ang mga tao. Nang ipinakita ko ang bago kong likha sa kaibigan kong nag-aaral bilang mekaniko, hindi niya nahulaan kung anong mga pyesa ang ginamit ko. Maganda ang pagkakagawa ng palakol na ito, kayang putol ng putol. Matapos magtagumpay ang homemade kong kalan para sa sauna gamit ang lumang bakal, ipinagpatuloy ko pa rin ang aking mga eksperimento sa paggawa ng kalan. Hindi ito isang racket na gawa sa bahay, gaya ng maaaring isipin sa unang tingin. Convector ito para sa tambutso na may adjustable na direksyon ng init. Nang masira ang kotse ko, sumakay ako ng pampasaherong van. Bigla kong malinaw na nakita ang aking mga bagong customer. Lahat, bata man o matanda, ay nakatutok sa smartphone, libro o dyaryo. Wala na ring meme tungkol sa hindi marunong mag-swipe si Lolo. Parang ang tagal na nun. Ngayon, mas sanay na sa telepono ang mga nakatatandang kabataan kaysa sa mga teenager. Napalitan na ng social media at video hosting ang pag-upo sa labas at panonood ng telebisyon. Kailangan ng mundo ng nilalaman. Matapos ang isa pang pagkikita namin ni Valentin, naliwanagan ako at nagpasya magsimula ng proyekto na ngayon ay hindi ko na ibebenta. Magtatayo ako ng bahay na nagkakahalaga ng $1,000 at idedetalye ko kung paano gawin ang balangkas nito sa halagang iyon. Matagal ko na palang nasusubukan ang peking tabla nang hindi ko namamalayan. Ito ang gusaling dati ay di tiyak ang gamit, pero ngayon ay nagagamit na. Iiwan ko ang link ng 2 naunang episode ng Landas patungo sa super material sa ibaba. Kung hindi nyo pa napanood at interesado, panoorin nyo rin. Sana ay may kasunod pa. Mag-like kayo, mag-subscribe sa channel ng kanta ni Yasha Kosiaka. Mag-subscribe din sa YouTube, Grupo, VK TikTok at Gen. Lahat ng link ay nasa ilalim ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update ko kayo. Sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat.